Hello! Hi! Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po si Yupad Bante Pamilya. Ayan, meron po tayong panawagan at pasasalamat sa videong ito. Ayan, bago po yung ating pasasalamat, gusto ko pong i-shout out, gusto ko pong i-call out at pasasalamatan din natin ang ating mga chapters, no? From Calabarzon, meron tayo dyan sa Cavite, no? Different areas of Cavite, sa Laguna, and meron din tayo sa Region 3, sa NCR especially. At kasama na rin po sa Firecar Cebu. Hello po everyone, mga leaders. Sana magpapatuloy pa rin po tayo kahit na sabihin natin medyo mahirap ang buhay, magpapatuloy po tayong kumilos sa ating komunidad, no? Ayan, so, in behalf po ng Luxo League of United Civil Society Organizations Council, gusto po namin iparating ang aming taos-pusong pasasalamat po sa ating mahal na Pangulong BBM. Mr. President PBM, maraming salamat po dito sa inyong Executive Order 39. At ito po ay i-implement tomorrow September 5. Maraming salamat po talaga, Mr. President, dahil itong mga presyo ng bigas na binigay ninyo, malaking bagay po talaga ito. Hindi lang po ito sa mga informal sector. Sino-sino ba ang mga informal sector? Sila po yung mga nasa transport group, sila po yung mga sales lady, mga construction workers, sila po yung mga nasa palengke, yung mga nagtatahi ng sapatos, sila po yung mga informal sector. Wala pong 8 to 5, walang fixed na sweldo, talaga naghanap buhay po sila. At actually, honestly, hindi lang po ito nakakatulong sa mga informal sectors. Kahit po sa amin, kaming mga may work, malaking tulong po talaga. Kasi napakataas na po talaga ng presyo ng bigas. Hindi na po talaga namin maintindihan kung anong nangyayari. Ang mga commodities po, magmula sa kuryente hanggang sa tubig, tumataas po talaga sa lahat sila. Na kung tutusin po, ang tubig po ay galing sa kalikasan, wala pong nagmamayari. Only the processing fee na kung paano yan linisin at so on and so forth, no? So, by the way, sa sobra naming appreciation, no? Gusto naming manawagan ngayon sa aming mga kapwa civil society organization. At ipapakiusap na rin natin, i-recommenda natin sana sa ating Presidential Communication Office, no? Actually, top fan nila ako. Lagi ako nakamonitor dyan. Sana ipakiusap natin na itong implementation ibigay po natin sa DILG para nang sa ganun po yung ating mismong local government units, yung mga barangay mismo, no? Bukas, kung hindi si Kapitana o si Kapitan, ang ating mga barangay tanod, ang ating mga barangay bayan, no? Bantay bayan, no? Na sila po yung mag-inform din po sa ating mga vendors association, sa ating mga business group, no, sa ating mga barangay level na ipaalam din po natin itong tungkol sa EO 39. Kasi hindi naman po fair na baka bigla sila magkaroon ng penalty kasi wala kang makikitang 41 pesos o 45 pesos sa kanilang mga bigas. So maganda rin po sana talaga na meron kayong memo sa mga vendors association, sa mga bawat barangay, no, manggagaling kaagad mismo sa kung kanino man sa barangay para nang sa ganun formal po at maliwanag. Ayan. So, ang pananawagan po namin sana sa ating mga community leaders, sa mga basic sectors group, no, na nasa barangay level. Huwag na po kayong pumunta sa ibang mga barangay. Mismo sa inyong mga barangay na po talaga kayo kumilos, no, i-check natin. Kasi sa totoo lang, hindi natin alam kung ilang pamilya ang matutulungan natin kung tayo po'y mag-akabana, no? Kung tayo po'y magbibigay ng importansya. So ano bang purpose po ng ating pagiging civil society organization? Nasa komunidad po tayo. Tayo po ay naging civil society organization kasi meron po tayong pagmamahal at malasakit sa ating lugar, sa ating bayan, sa ating kapwa Pilipino, no? So I think it's about time na since June last year, parang naramdaman talaga namin na ito po'y para talaga sa atin at naramdaman namin na maraming salamat po talaga, Mr. President, Mr. BBM. Maraming salamat po. Naramdaman po namin na kahit papano po nakikita ninyo kami. Baking bagay po ito sa amin. So, sana ang ating mga civil society organization, mga basic sectors, yung mga nasa barangay, tulungan po natin ma-implement ito. Malaking bagay po talaga ito. Marami na pong umaaray. At marami na po talagang hirap na po talaga. So, malaking bagay po ito. Remember po natin, 41 pesos po. According sa executive order, 41 pesos po ang price selling sa regular milled rice at saka 45 pesos po sa well-milled rice. Ayan, 41 and 45. So, hindi ko po ito nakita noong August 31 and September 1. Hindi ko po ito nakita talaga. Ang pinakamurang bigas nung
especially August 31, sorry, is 57 pesos. Sobra po talagang bahay. Ayan. So, maraming salamat po at sana ay magtulong-tulong po tayo lahat para na sa ganun po lahat po tayo ay makikinapan dito. Sana magpapatuloy po itong initiative, itong pagpapalaga po ng ating office po ng ating presidente na kahit papano itong pagkakalinga niya at itong pagbibigay niya ng ultimatum daw ayon sa manabasa ko. Maraming salamat po. Ito po talagang nararamdaman namin na ito po para sa amin. Dahil ang ating mga lawmakers, sila po ay 4-3 ang ulam. Kami po ay kahit sa bigas po ay nagsistruggle po kami para makabili man lang. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ito po ay galing po ito sa Luxo League of United Civil Society Organization Council and UPAD Pantay Pamilya. Maraming salamat po. Bye-bye. Salamat.